Kung una pa lang alam na may mali, dapat hindi na tinutuloy. Para wala napapahamak. Kasi buhay yung kapalit eh. Ang hirap isipin na mental toughness lang ang dahilan, brotherhood lang ang dahilan. Ngayon sa nangyari na yan, yan ang pinakatunay na test sa kanila ngayon lahat na nakasurvive. Kung gaano katatag yung mental toughness na tinatawag nila. Kung nagsasalita ba sila ng totoo, hindi. Brotherhood, ang hirap na maglaro niyan pag alam mo may kakampi ka na nawala. At nandun ka nung araw na nawala. Pero pare-pares kayo walang nagawa. Batang to, oras na. Manda. Launa na. Manda. Gising ka pa ng oras na. Ano nangyari sa'yo? Wala po pa. Umiyak ka ba? Okay lang po ako. Ano ba yan? Napanood mo? Ito kasi po, malapit na kasi yung libin rin na butterbone niya. Papa kasi kahit hindi ko siya kaano-ano, damandama ko yung lungkot dahil sa sobrang dami na nagmamahal sa kanya. Alam mo, tama ka eh. Kahit ako parang last 2 weeks lang, pinapanood ko pa yung batang yan kasi napaka-humble, lakas maglaro. Ang dami na kasing mayabang na player ngayon anak. Pero siya, pag natumba yung kalaban niya, tatayo niya. Yung tipong hindi mo makikitaan talaga ng yabang. Nakapanghinayang. Napakalaking potential sana para maging isang player din ng buong Pilipinas. Kaso, maaga nawala. Pa, may nababasa po kasi ako mga comment. Ano po ba talaga yun? Ano yun? Pa, sabi nila, ganun daw po talaga. Wala na daw po talaga magagawa kasi lang daw po yung buhay na pinayam sa kanya ni Lord. Madaling sabihin yun eh. Totoo lang ako, minsan, hindi naman sa kinu-question ko si Lord. Yung mga ganong salita kasi na baka hanggang doon lang talaga siya, hanggang doon lang yung buhay niya, yun lang yung program sa kanya ni Lord. Para madaling tanggapin niya kung yung mawawala natin mahal sa buhay, yung talagang tumanda na, o yung may sakit talaga maluba na gusto na natin magpahinga siya kasi nahihirapan siya. Yung nangyari kasi kay Rene tsaka kay Divine. Sakit yun. Hindi ko sila anak pero mabigat yung simpleng pag-abot ng pangarap nila sa pamamagitan ng basketball. Yun lang yung posibleng pwedeng makapag-ahon sa pamilya nila pero ang hirap tanggapin na doon sila nawala. Tsaka isa pa anak, ang hirap tanggapin yung salitang baka hanggang doon na lang talaga siya kasi yun ang gusto ng Diyos. Lalo na pag may mga taong involved. Pag may taong dapat sisihin talaga. Kasi kung sa alam kasi kung walang nilabag na mali,
Kung una pa lang alam na may mali, dapat hindi na tinutuloy para wala napapahamak. Kasi buhay yung kapalit eh. Lalo nung sinabi niya sa course niya na hindi mo na siya uwi ng 5 years para maahon niya yung pamilya niya sa hirap. Huling yakap ng nanay niya. Parang mabigat. Napakasimple na ng buhay ng bata. Hindi naman siya naghahangad ng sobra-sobra. Kumbaga yung pangarap niya, kinukuha talaga niya sa paraan, sa mabait na paraan. Pero yung mga taong nagkamali na dapat talagang sisihin. Kaya para sa akin, anak, sa nangyari sa kanya, parang hirap tanggapin na yung mga sinasabi ng tao na hanggang doon lang yung buhay niya, buhay nila ni Divine. Kasi maaagapan eh. Kaya nga dapat bawat desisyon, pinag-iisipan. Ang hirap isipin na mental toughness lang ang dahilan, brotherhood lang ang dahilan. Ngayon sa nangyari na yan, yan ang pinakatunay na test sa kanila ngayon lahat na nakasurvive. Kung gaano katatag yung mental toughness na tinatawag nila. Kung nagsasalita ba sila ng totoo, hindi. Brotherhood, ang hirap na maglaro niyan pag alam mo may kakampi ka na nawala. At nandun ka nung araw na nawala. Pero pare-pares kayo walang nagawa. Isa pa papa sa dahilan kung bakit ko siya hinahangaan. Kasi papa, isa sa mga dahilan niya kung bakit siya pupunta ng Maynila ay para sa mga kapatid niya. Hindi nga. Ang dami nag-offer na school pero yung offer na yun talaga yung nilabanan niya kasi nga mas iniisip niya yung long term kaysa sa pera. Para nga naman pag nandun siya, napag-aaral din yung mga kapatid niya. Mahirap masabihin na sana ibigay pa rin nila yung pangarap ng bata. Ibigay nila lahat kung ano yung gustong mangyari na rin eh. Kasi kung tutuusin kung buhay siya, kayang-kaya niyang kunin yun sa ilang taon na paglalaro. Kayang-kaya niya itupad. Hindi sa sinasabi ko na parang babayaran o ganyan. Deserve niya. Sakit lang kung ako yung magulang niya na kailangan bang tanggapin ko itong mga binibigay sa amin pero wala na yung anak ko. Pero para sa akin, parang kung hindi galing sa school na yun, sa ibang tao, tanggapin pa rin nila. Kasi deserve yun eh. May mga tao talaga may mabuting puso na magbibigay ng tulong, magbibigay ng pangarap, kaysa naman sa wala. Pero sana mabigyan ng ustisya, anak. Kaya ikaw, kunin mo yung gintong aral, ha? Sa pagkawala niya, napatunayan natin na iba pa rin talaga yung humble na tao kaysa sa mayabang. Mas piliin mo pa rin mabuti kaysa sa sobrang galing. Mas piliin mo maging malawak kaysa sa matalino. Higit sa lahat, anak, tatandaan mo ito sasabihin ko sa'yo. Hanggat buhay ka, gandahan mo yung istorya ng buhay mo. Dahil sa nakikita mo sa kanya, libo-libo ang sumasalubong, nagbibigay ng simpatya, pagmamahal. Katunayan lang na mabuti siyang tao talaga. At bilang magulang, kung ako yung magulang niya, masarap pa rin makita na nawala yung anak ko, na marami makikipaglibing kaysa marami na naglamay para magsugal lang. Wala. Sige na, pagdasalan natin siya. Sana matuloy ng kapatid niya. Si Ren, sana suportahan ng mga tao. Pagka may vlog yung kapatid niya, panoorin mo. Even yung kuya niya.
Sana marami pang pinto magbukas. Sana 20 years from now, kung buhay pa ako, gusto kong makita sa balita na success si Renz. Tapos babanggitin niya sa harap ng camera na nagtagumpay ako dahil sa kuya ko. Ay, rest in peace, nak. Just a kid with a big dream. At least dyan, nandiyan ka na sa buhay na walang hanggan. Una-una lang talaga. May what if nga ako, anak eh. Parang deserve niya maging anghel. Kita mo naman kung paano siya magsalita sa kilos. Wala akong masabi. Kahit hindi ko siya kilala personal, kahit hindi ko siya kapitbahay, kahit hindi ko siya kadugo. Sapat na nakikita ng dalawang mata ko sa sobrang dami nagmamahal sa kanya. Positibong reaksyon na lahat ng tao nakikisimpatya sa nangyari sa kanya. Sana mabigyan ng hustisya. Dahil yan ang talagang test ng mga teammate niya. Kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Yan na.